Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father B. Ngayon po ang unang linggo ng buwan ng Pebrero, ikalawa ng Pebrero, pagdiriwang ng kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo, o siguro mas pamilyar tayo sa tinatawag na kapistahan ng Mahal na Birhen ng Candelaria. Kaya dito sa ating altar, sa harapan ng imahe ng Mahal na Birhen, may mga kandila mula sa inyo. Mamaya ito po ay ating babasbasan at muli kukunin ninyo, hindi para maging pampaswerte, kundi parang magbigay ng paalaala na kapag sisindihan ang kandilang ito ay sumisimbolo sa liwanag ng ating Panginoon na dapat sana nasa sa atin na. Kaya kung meron tayong pagninilay na dapat gawin ngayong kapistahan ng Candelaria, ito ay ang tanong, 4 na pong araw pagkatapos ng Pasko, ngayon ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Candelaria. Sa totoo, natagpuan ko na ba si Jesus sa aking buhay bilang liwanag? Kasi di ba, kapag hindi natin ito matatagpuan, ano ang silbi ng pinagnilayan at ipinagdiwang nating Pasko? Kasi di ba lahat ng paghahanda natin sa panahon ng Adbyento, sa panahon ng Simbang Gabi, at sa panahon ng Pasko, ang lahat ng iyon ay patungo kay Jesus, ang ipinangakong tagapagligtas, ang darating upang maging tanglaw, maging liwanag ng sanlibutan. Sa kanyang pagdating, umaasa tayo na tayo'y kanyang liliwanagan, na kung tayo man ay namumuhay sa kadiliman ng kasalanan, sa pagdating ni Jesus, tayo'y maliliwanagan. Na para bang ang mangyayari sa pagdating ni Jesus, marirealize ko sa aking buhay na ako pala'y nasa sitwasyon ng kadiliman ng kasalanan. At dahil kay Jesus, maliliwanagan ako, maiintindihan ko, at mauunawaan ko, ako pala'y nasa kadiliman. At kailangan ko si Jesus upang ako'y liwanagan. Kailangan ko si Jesus upang maintindihan ko yung mga bagay na hindi ko naiintindihan sa aking buhay. Kailangan ko si Jesus upang mabigyan ako ng liwanag sa paglalakbay sa buhay. Iyon sana ang magandang nangyari sa napakahabang panahon ng paghahanda natin sa Pasko. At iyon sana ang nararanasan natin ngayon, 4 na pong araw pagkatapos ng pagdiriwang ng Pasko. Si Jesus nawa ang tunay na nagbibigay liwanag sa ating buhay. Na dahil sa liwanag na ito, unti-unti na tayo nakakaahon sa sitwasyon ng kadiliman, ng kasalanan, ng kasamaan. At dahil doon, katulad ni Simeon, pwedeng-pwede na nating sabihin, Lord, pwede na akong mamatay sapagkat naliwanagan na ako sa mga bagay sa buhay ko na napakadilim pala. Di ba yan yung sinabi ni Simeon? Sa matagal na panahon, iniintay niya ang araw na ito na ipinangako ng Diyos. At sa patnubay ng Espiritu Santo, sinabi sa kanya, darating ang araw
makakalong mo sa iyong mga bisig ang katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ebanghelyo, sa patnubay ng Espiritu Santo, si Simeon ay dinala sa templo sapagkat sa araw na iyon ihahandog ni Jose at ni Maria ang sanggol na si Jesus. At sa pagkakataon na iyon, hindi man sasabihin na itong sanggol na ito ay si Jesus, alam iyon ni Simeon. Kaya lalapit siya at kakalungin niya sa kanyang bisig ang sanggol at siya'y mapupuspos ng Espiritu Santo at kanyang sasabihin, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang lingkod sapagkat nakita na ng aking mga mata ang ipinangako mong tagapagligtas. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil, sa mga taong namumuhay sa kadiliman, sa kasamaan, sa kasalanan. At dahil nakita na ng aking mga mata ang katuparan ng iyong pangako, maaari mo na akong kunin, Panginoon. Maaari na akong mamatay. Di ba napakaganda? Hindi ka mamamatay hanggat hindi mo nakikita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Na sa kanyang takdang panahon, ipapadala niya ang tagapagligtas, ang liwanag na tatanglaw sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Ikaw, natagpuan mo na rin ba sa buhay mo si Jesus bilang liwanag? Pwede ko na bang sabihin sa sarili ko, Father Vic, 20 years ka ng pari. Naliwanagan ka na ba ni Jesus? At kung sinasabi mo, naliwanagan ka na ni Jesus, ang buhay mo ba ngayon ay buhay na nakaayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa iyo bilang pari? Sa ating lahat na nandirito ngayon, masasabi mo rin ba sa biyaya, sa tulong at sa awa ng Diyos, naliwanagan na ako? At unti-unti tinatalikuran at nilalayuan ko na ang mga sitwasyon, ang mga dahilan, ang mga tao na nagiging dahilan ng aking pagkakasala. Ang sarap sana kapag sa pagtatapos ng pagdiriwang ng Pasko at sa pagdiriwang ng kapistahan ng paghahandog kay Jesus sa templo, katulad ni Simeon, pwede na nating sabihin, Lord, pwede na akong mamatay. Siguro sasabihin ng iba, wag muna, Father. Marami pa akong misyon. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap. Pero yun bang lahat ng iyon ayon sa kung ano ang gusto ng Diyos? Di ba pag sinabi ng Diyos, ngayon na, may magagawa ba tayo? Kahit maraming pera, kahit magpunta sa mga espesyalista at sa mga magagaling na mga ospital, kapag sinabi ni Lord,
now na, may magagawa ba tayo? Sa Amerika, 2 beses nagkaroon ng disaster involving eroplano. 60 plus ang nakasakay. Patay yata lahat. Kahapon, isa na namang airplane disaster. Patay lahat. Ganon lang kabilis ang buhay. Kaya kung hindi pa natin natatagpuan si Jesus bilang liwanag sa ating buhay, nakakalungkot naman. Kasi siya lang naman ang dapat nating kilalanin, mahalin, at sundan. Wala nang iba. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyaya ng tunay na pagkilala, pagmamahal, at pagsunod kay Jesus. Ang liwanag na siyang tatanglaw sa ating madilim na buhay.